Maharlikang umaga at masayang buhay po. Ngayon po ay ang second phase ng ating Maharlika, ang pagsasaliksik. First episode na kung saan ay tuloy-tuloy po natin sinasaliksik ang ating struggle tungkol sa tuluyang makawala sa mental slavery at stigma ng kolonyalismo. Actually, ang struggle po na ito ay nagsimula pa noong 1896, noong panahon pa ni Andres Bonifacio, na kung saan ay gusto niyang tawaging Haring Katagalugan ang ating bansa upang tuluyang kumawala doon sa rehimen ng Espanya. Ngunit hindi po ito naging matagumpay dahil nga po ang Katagalugan ay isang regional concept na kung saan po ay marami namang hindi nagsasalita ng Tagalog. Ngunit hindi ito nangangahulugan to demean the other ethnic groups dahil nga po ang ibig sabihin ng Tagalog ay Taga-Ilog. Ngunit hindi lang po umusad ang sentimento nito na kung saan ang Haring Katagalugan ay patuloy na ipinaglaban din ng ating General Macario Sakay during the Philippine-American War ng 1902 hanggang 1906. So tuloy-tuloy po yun. Bagamat between that, ay marami na rin pagtatangkang kumawala doon sa pagkatali natin sa identidad ng isang dayuhang si King Philip na kung saan ay namatay sa sipilis. At noong year 1914 po, ang ating magiting na revolusyonaryo ng Katipunero, si General Artemio Ricarte, ay nagtangka rin siyang pong palitan ang pangalan ng ating bansa sa Rizal. So ang lahat po ay magiging Little Rizal. Ngunit marami pong kumontra dito dahil sabi nga nila, hindi naman si Rizal sumuporta doon sa revolusyon dahil ang gusto niya lang ay maging probinsya tayo ng Espanya kaya hindi rin umunlad. Mayroon din pong nagtangka na maggawin tayong Los Biminda na kung saan ay nakatutok po ito sa tatlong main islands ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngunit ay parang nagiging itong Los Bimindas dahil nagtatangka rin tayong ibalik ang Sabah na ngayon ay nasa poder ng Malaysia kaya hindi rin ito umusad. Bagamat maraming pagtatangka ay patuloy pa rin na nagtatangka ang ating mga pinuno ng ating bansa dahil alam nila na ang Pilipinas ay hango sa pangalan ng isang Haring Pilipi na namatay sa sipilis. So, nung 1962 ay mayroon pa rin pagtatangka. At yun ay tawagin ang bansang ito na Malaya. Ngunit, hindi rin tayo naging Malaya sapagkat ang pangalang ito o Malaysia ay nakuha ng sa ngayon ay Malaysia, yung Malaysian Republic. So nakita natin po ay maraming mga pagtatangka na talaga na gusto na talaga nating kumawala at bumalik sa ating sariling identidad. Kaya kahit ang dating Pangulong Marcos ay naggawa rin ng mga hakbang upang mapalawak ang kaisipang Maharlika. So, nagkaroon din ng Maharlika Guerrilla Unit. Kahit nga sinabi ng mga kano na hindi ito nag-e-excess. Pero, nagkaroon ng consciousness tungkol sa Maharlika at maraming proyekto ang nailunsad dito. Maharlika Highway, Maharlika Charity Center, Maharlika Village, na alam natin na hanggang ngayon ay patuloy na nagsiservisyo sa ating sambayanan. Kaya't noong 1978, si Kuya Eddie Ilardi, ang dating senador, ang dating namayapang senador, ay nag-file ng House Bill 195 upang tuluyan nga pong palitan ang pangalan, ang banyagang pangalan ng bansang ito sa Maharlika. In fact po, sinuportahan din ito ng dating Pangulong Marcos kahit na nasa opposition si Kuya Eddie sapagkat alam natin na Maharlika ay may magandang kahulugan at angkop sa ating
identidad of excellence sa ating idealismo, sa ating tradisyon at kultura. Patuloy po tayong sumabaybay sa ating Maharlika ang pagsasaliksik upang tuluyan po nating malaman ang mga pagsisikap natin na kumawala sa isang kolonyal na katauhan. Maraming salamat po. Please subscribe, like, share, and comment. Magandang buhay po. Mabuhay tayong lahat.